pambabastos di umano ng isang pulis kay Marcos at nagalit si Tulfo. Pasok! New look ang nakakulong na vlogger na si Norman Mangusin o Francis Leo Marcos. Kaugnay niyan, si Senator Raffy Tulfo hindi nagustuhan ang press con kung saan inalipusta pa si Mangusin. Bakit daw nagpapa-press con pa kung ang kaso ay unjust vexation lang naman? Narito ang Frontline Report. New look. Parang banateros na to Oh, kalbo na nakakasombrero. Baka magagalit yung mga kasama nating banateros. Oo, maraming kalbo sa banateros Pero buti ngayon balanse na tatlong ilan ba kami? Apat na may buhok tapos tatlo kalbo. Pag-usapan natin ito Mula sa Camp Crame, ililipat sa kustudiya ng Bureau of Jail Management and Penology sa Parañaque si Norman Mangusing o mas kilala bilang Francis Leo Marcos. Ayan, para doon sa mga hindi nakakaalam, maikling introduction lang po. Ito po si Francis Leo Marcos. Kung hindi nyo po siya kilala, hindi ko rin kilala. Hindi ba? Bakit natin i-discuss? Maiba naman tayo kasi tulungan natin sila dahil nililigaw nila yung usapin patungkol dito sa 18 ex-Marines. But seriously, kasi ilang araw na rin nating dinidiscuss yung halos isang linggo ko na pong dinidiscuss yung ex-Marines. So unahin muna natin. Pero mamaya pag-uusapan din natin yung ex-Marines at wag pong kakalimutan, mamaya lang sa SMNI, yung mga ex-Marines, mga 5 hanggang 10, bisita namin. I-interviewin namin. Kaya manood kayo at ilagay nyo yung mga tanong nyo ron at tatanong natin sa kanila. Okay, so ito si Francis Leo Marcos. Kapansin-pansin ang bago niyang look. Tila nagpakalbo at hindi pa rin nakakapagpiyansa ng 120,000 pesos para sa kasong Ano kayang problema nito si Francis Leo Marcos? Ito po'y vlogger doon sa mga hindi nakakaalam. Actually, hindi ko naman to kilala. Kaya lang kasi maraming mga vloggers nakisawsaw na dito. Merong pabor, merong hindi pabor. Yung iba, o karamihan siguro, I think it's safe to say, nakikisawsaw lang. Dahil marami, kakampi mo man to si Francis Leo Marcos na ito o kalaban, pag blinag mo to, malakas ang views. Ako, hindi ko po blinag to. Once lang, nung hinuli siya, nagbigyan tayo ng komentaryo. At ngayon, bibigyan natin ng komentaryo kasi involved na yung senator. Pero sa totoo, wala akong pakialam dyan Hindi naman yan na ayaw kong gamitin ng isang sitwasyon para lang magpataas ng views. Pero bibigyan natin ng komentaryo kasi may punto dito si Tulfo. just vexation. Sir, gusto ka? Sir, nakapag-bail ka? Mag-bail pa lang. Mag-bail pa lang. Ba't ka nag-decision magpag-bail, sir? Nulok si sir niya. Kaninang umaga, sumailalim siya sa medical quarantine sa BJMP Parañaque. Pagkatapos niyan ay saka pa lamang siya ililipat sa regular na selda. Ang paglipat ng kulungan ni Mangusin ay alinsunod sa utos ng korte para sa pagbasa ng sakdal sa Lunes. Hindi naman alam ng pulis kung bakit hindi pa nagpapiyansa ang vlogger. Unfortunately, for unknown reason, ay hindi siya nakapag-bail. Yun ang hindi ko talaga maintindihan kasi ang claim nito si Francis Leo Marcos, trilyonaryo, hindi milyon. Daig nito Etong si Francis Leo Marcos, daig si Marcos. Or pareha sila, kasi pareha silang trilyonaryo Etong si Bongbong Marcos saka to si Francis Leo Marcos, magkamag-anak daw, sabi niya. Hindi ko alam kung ano na ang totoo. Pero pambira ka, trilyonaryo ka hindi ka man lang makapagpagupit ng maayos. Hindi ka man lang makapag-piyansa. Dapat dyan, automatic yan. Pagdating mo doon, piyansa ka na agad Oo, hindi ka rin nating brihan ng abogado mo. Dapat yun, kung may alam mong warrant of arrest ka, agad pinapiyansahan yun. Diba? Hindi ko rin alam kung ito si Francis Leo Marcos, talagang gusto lang ding natitibi, pero hindi naman siguro kasi talagang pinahiya siya dito. Either may problema sa documentation niya or wala siyang pangpiyansa. Nito lang Miyerkules nang arestuhin si Mangusin habang nag-aalmusal sa isang hotel sa Pasay. Naka-livestream pa nga siya ng hulihin. Hinarap pa noon si Mangusin sa media kung saan nagkaasaran pa sila ng complainant na si Mark Jason Warnaculahewa o mas kilala bilang Makagago. Totoo nga ba mo tingnan
Tinan nyo, nagkapahiyaan. Pinayagan naman itong mga pulis. Diba? I mean, ako wala akong kinakampihan dito. Wala akong Sabi ko nga sa inyo, kung may kasalanan itong si Francis Leo Marcos, ikulong. Padaanin sa proseso. Lahat naman alam nyo ang stand ko. Hindi ito dahil sa kinakampihan natin. No? Pero dito lumalabas, may punto si Tulfo. Bakit kailangan nyo pang ipahiya? Unjust vexation lang. Tapos ito naman to si Makagago, parang gago rin. Binubulyawan mo ng binubulyawan. Nakaposas, di ba? Again, hindi ito pagtatanggol dito kay Mangusin. Pero kahit si Makagago yung nakaposas, tapos bubulyawan mo ng bubulyawan, parang nag-aamo ka ng suntukan sa nakatali. Ano yun? Hindi ka naman siguro bakla, di ba? Kumbaga sa isang tao, tumba na, tinatadyakan mo pa. Ngayon, kung may kasalanan, di kulong. Sabi ko nga, kung may electric chair lang, kung karapatan niyang, kung kailangan electric chair siya. Pero bakit hinayaan to ng pulis? Kasi po, ito'y away vlogger. Ito lang ang pagkakaintindi. Hindi ko naman sila kilala na masyado. Sabi ko nga, hindi ko naman ginagamit to si Francis Leo Marcos para magpalakas ng engagement gaya ng ibang vloggers. At hindi ko rin naman sinusubaybayan ito. Pero ito'y obviously away vlogger. Kung meron mang illegal na nagawa si Mangusin, dapat itong mga pulis umakto, sa aking opinion lang, umakto sila na dumaan sa tamang proseso. Lagpas na po ito sa proseso di ba? Aaminin naman nila nagkamali sila Ang baho mo, minayupak ka. Tiyan mo, minumura mo, nakaposas. Sana pinahubad mo yung posas, tapos sinama mo suntukan. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako Pangit ka kasi. Di ba? Ang pangit, di ba? I mean, ako para sa akin, hindi, ito sa akin lang sa akin lang to. Ang nababastos dito yung pulis. Magbubulyawang kayo kung ako tong pulis na nandiyan dyan, anak kayo ng teteng, paguntugin ko kayong dalawa. On live camera, magbubulyawang kayo. Sa harap ko, ako leader dito, ako ang pulis dito, ako otoridad dito, di ba? Oo, nababastos niya si Mangusin, pero kayo unang nabastos dyan. Baka hindi nyo alam. Ka kasi. Sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo, sinita niya si NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan dahil sa nangyaring pang-aalipusta sa presko ng CIDG at NAPOLCOM. I think it was uncalled for na ginawa po ng CIDG na binalanda yung pagmumukha niya at pinabayaan pa yung komplena na pagmumurahin siya at insultuhin siya. Samantalang yung kanya pong kaso ay unjust vexation lamang. Ito papaliwanag ko sa inyo Alam nyo naman po hindi ko kinakampihan si Tulfo. Hindi naman natin feel tong tao na ito, 'di ba? Doon lang tayo sa tama. Pero ako, this time I agree with Tulfo. Unjust vexation lang. Ipinahiya nyo. Away vlogger. Kasi ako hindi naman ako mahilig makisawsaw sa mga awayang vlogger, 'di ba? Sa mga manunood, alam nyo 'yan. Pero kasi baka mamaya mangyari po 'yan sa away vlogger sa mga politika. Maraming away vlogger sa politika, 'di ba? Tapos baka mamaya huhulihin ng pulis, tapos ibabalandra, hindi dumaan sa tamang proseso, pahiyaan na. Posible gamitin 'yan, lalong-lalo na pagkalabang ka ng gobyerno. Baka mamaya yung style na 'yan gawin sa mga Duterte vloggers, 'di ba? Hindi ito pinagtatanggol natin si Mangusin, pero pagka tiningnan po natin, alam nyo po yung konteksto nito? Ito yung nagsalita yung mga 18 ex-Marines. Tapos hinuli. Tapos nung pagkakahuli, binalandra. Sa madaling salita, yung araw na yon, walang balita ang media patungkol doon sa sinabi ng 18 Marines. Ang binalandra nilang balita, etong si Mangusin, etong si Marcos. Kaya sabi ko, posibleng may politika na naman dito. Pati si kinasuhan, si Argota, noong araw din na yun. Siyempre, pag ang kinasuhan mo, vloggers, maingay yan. May mga followers po yan di ba? So baka mamaya itong gobyerno natin ginamit to. Okay lang, parusahan nyo si Mangusin kung may kasalanan. Pero parang ginawang public trial. Parang ginawang pamatay, sunog doon sa 18 ex-Marines na binulgar. Pansinin ninyo, yung timing nung pagkakabalandra. Walang nabalita doon sa Hanggang ngayon, mas marami pang balita kay Mangusin kaysa doon sa 18 na ex-Marines. Tindi, no? Napakababaw. Ba't ganun po? Giit naman ni Calinisan, hindi lang unjust vexation ang kaso ni Mangusin. Meron pong human trafficking dito sa namakmak po na estafa cases. Mga OFWs po natin ang pinapahamak po nito. Disrespect for institution, use of
the uniform, pagpapahiya ako sa mga police. Yan, ako, sangayon ako sa inyo. Kung may mga kasong ganyan to si dapat siyang hulihin. Dapat siguro balandra. Pero hindi na siguro para pagharapin pa sila na makagago, away vlogger yan di ba? Parang sinadyang ipahiya. And at the same time, ako nagtatanong lang sir, hindi ko rin naman kasi alam, di ba? Hindi ko rin alam. Pero hinuli nyo ba siya dahil sa unjust vexation or dahil sa human trafficking? Kung hinuli nyo siya dahil dyan lang sa unjust vexation, hindi po maganda na basta lang nyo ipahiya. Diba? Kung may mga kaso siyang iba po yun. Unless hinuli nyo siya dahil sa unjust vexation and because of human trafficking, because of estafa, because lahat-lahat, di ba? Hindi rin natin alam kung yung mga yan nakasampa na ang kaso. Anong punto natin? Tama ba yung ginawang binalandra pa? Hindi natin kine-question na inosente si Mangusin yung binalandra kasi alam mo bakit ko din i-discuss? Iniiwasan natin na magagamit itong mga ganitong klaseng bagay sa mga kalaban ng gobyerno. Halimbawa, mamaya gamitin sa mga vloggers, mamaya gamitin sa mga politiko, di ba? Tapos sasabihin, si Mangusin nga binalandra namin. Porket politiko kayo, hindi ka namin babalandra. Porket ganito, porket ganito, porket ganito, porket ganito, di ba? Yun lang Ang tanong po kasi dito, justifiable ba yung papahiyain nyo yung isang may kaso? Kasi sa dami ng may kaso sa Pilipinas, ba't yan lang? Di ba? Yun ang tanong natin dun ba't yan lang? Hindi ba kayo nagtataka? Sa dami ng may kaso sa Pilipinas na ganyan, yung iba mas malala, hindi nyo naman binabalandra. Ano bang criteria nyo para ibalandra, ipahiya? Depende sa kaso, depende sa personalidad, pagsikat, depende kung kalaban ng gobyerno. Sino magdi-decide na kailangan ibalandra? Kasi kailangan malinaw yan. Yan lang po ang ating punto. Hindi porket feel nyo or kayo'y kinalaban, ibabalandra nyo. Diba? Yun lang naman ang sa akin, sir. Hindi ko alam kung mali ako, pero kailangan merong maliwanag na criteria yan. Ano ba ang dapat? Ano ba ang dahilan kung pwede natin ibalandra o hindi? Kasi kung dapat ibalandra yan, dapat lahat ibabalandra. At kung hindi ba dapat ibalandra sa ibang personalidad, hindi rin dapat ibalandra kung kanino man. Diba? Yun lang po ang atin. Kasi parang dito, lumalabas, pinahiya ng pulis si Marcos. Even the LTO. Pero ang punto ni Tulfo, I was really disappointed and I think the taong bayan was shortchanged. Kung gusto ng PNP ng CIDG mag-press con, sana man lang sa medyo malalim-lalim naman. Sana man lang sa yung mga rape, kidnapping, bankrupt, Dito sang-ayon ako. Yung malalim-lalim naman. Parang naano dito robbery. Wag naman po yung unjust vexation. sa huli nagsorry rin ang hepe ng Napolcom. Tama po kayo, Sen. Rafi. Very point well taken. Totoo po, again, I repeat, I apologize siguro po for the PNP and for your sensibilities po, yung pong sakit po na nakita po ninyo dito. We will make the proper correction, Sen. Rafi. Ayun. Ako, ito naman nagustuhan ko dito, sir. Salud naman ako sa'yo dito. Nag-apologize siya. Okay na yon. Alam na nila yung mali nila. So, siguro, hindi na nila uulitin, no? So, okay lang yon. Pero kailangan lang natin i-discuss para next time, alam na natin na nabanggit natin. Dapat maliwanag sila sa criteria. So, okay lang, di ba? Nag-apologize. Lalaki niyang tinanggap yung pagkakamali niya. So, okay lang. Pero sa akin lang kasi, wag nang pagharapin sila ni Makagago. Parang away vlogger yan di ba? Parang may away bata. Hayaan nyo mag-away sa harap ninyo. Tatandaan po natin, vlogger yan si Makagago. Posibleng ginagamit lang din niya ito para sumikat diba? Hindi ko pinagbibintangan to si Makagago. Pero hindi rin malayong mangyari yun. Ginagamit niya yan para Again, kung tama si Makagago, ipakulong mo. Tapos ang usapan. Sen. Rafi. Sa kabilang banda, naghahanda na rin si People's Champ Manny Pacquiao para sa kasong cyber libel laban kay Mangusin. Sa mga inilabas na videos kasi ni Mangusin, sinabi niyang may utang daw sa kanya ang dating senador at tinawag ding bakulaw si Aling Junisha. Kaya ba ni Pacquiao na mapatawad si Mangusin? Alam mo, for me, siyempre, as a Christian, hindi ako I don't want to put grievances against someone. Ipabaya natin sa gobyerno yung mga lumalabag sa batas at nang-aabuso, may haharapin silang kaparusahan. Pero mali naman talaga si Francis Leo dito. To si Leo Marcos. Nagpapakalat din kasi ng fake news Ikaw naman kasi, Leo Marcos, isa ka pang Sa bagay, ito yung vlogger na wala namang sasabihing malalim. So diyan siya sumikat yung nagpapanggap siyang mayaman. Nagpapanggap siyang matapang. Sabi nga nung pulis his life is a lie. Pero yun doon siya kumikita. Doon may naniniwala sa kanya.
Doon, sa totoo lang ha, di ba alam niyo, doon maraming sumasawsaw na vlogger. Di ba? Mayroong nga tinawag na FLM vlogger before. May mga ganun doon kumita. Kukunin nila yung vlog nito. Kumita sila doon, no? Unawa naman natin yon. Siguro, dahil hindi nga arok nitong mama na to, yung sitwasyon, wala naman siya masabing may lalim. Di ganun na style niya. Kaya lang, wala. Kita mo, puro fake news ang pinagkakakala. Trilyonaryong hindi makapagpiyansa. Anak ng teteng yun.